Kapag lumalaki po ang mga anak, natural lang na dumating ang panahon na kailangan nilang umalis sa tahanan para mag-aral, magtrabaho, bumuo ng sarili nilang buhay, kumbaga. Pero habang exciting ito para sa mga anak, yung mga magulang, nakakaranas naman ng lungkot, pangungulila, pakiramdam na parang may nawawalang bahagi ng kanilang katawan. Ito ang tinatawag na empty nest syndrome. Kaya naman po ngayong umaga, pag-usapan po natin to. Normal lang ba ang ganitong pakiramdam? At paano nga ba ito nalalampasan ng mga magulang? Hingi ba akong tissue? Wala po eh. Pero paminsan-minsan na-feel ko na to kasi 13 years old na si Sky. Teenager na kasi. Dati yung natutulog kami lahat sa isang kwarto. 'Di ba? Tapos tumatabi sa'yo. Ngayon, rarely na talaga. She's always in her own room. I'm practically begging, also bribing, that she stays in the room and sleeps there once in a while. Pero hindi, parang on deaf ears yung aking mga requests. Ginagawa ko na lang alam, yung mga hinihiling niya sa akin, katulad ng bagong aircon, kasi mainit na daw aircon niya. Correct. Sabi ko, yung kwarto namin, malamig ang aircon. Yeah, gusto mo Hindi. ba? Ganun na lang. No? Sabi niya, can you just give me, sabi ko, okay, sleep in my room for five times. Or gawin mo na, Binabrain ko na. once a week dapat nandito ka sa room namin. Yun nga, Something na, schedule. para Pero I'll makikita try. yung Ngayon, kasi ang dami yung sinasabing excuse. Sinasabi niya, I have to study, I have to finish this, I have to do that. Pero hindi mo rin ba naisip na noon, kahit noon pa, before you even had kids, hindi ba pumasok sa isip mo na hindi talaga permanent yun na ganun eh. Hindi ka Yeah. talagang magsistay doon eh. 'Di ba? So, somehow nag-prep ka ba? Hindi. Hindi din. Galing! Hindi. Maraming salamat. Gusto ko yung, I like that. Hindi talaga ako nag-prep. Pagka-prank ka, hindi. I didn't realize it was gonna happen so early. So soon. Oo. Eh, Kasi ang bilis 13 kasi, di ba? pa lang. Pero meron din naman mga advantages. Like what? Kasi si Sky before, natutulog yan sa kutsyon. May kutsyon siyang pinapasok araw-araw. Nare-realize ko rin, parang hassle siguro. She's so tired na from school. Ipapasok pa niya yung Maglalatag kutsyon pa niya. At kukunin pa niya yung mga beddings niya. Siya mismo naghahanda every night. So, naintindihan ko rin naman kasi saksakan siya ng busy. Pero ngayon, ang nangyayari, dun sa kutsyon na yun, si Brooklyn na dun natutulog. Oh. So, eto na nga. So, now I know the natural progression from sleeping in the middle of me and Steve, Mapupunta level sa 2, level 2 sa side. Oo. level 3, Outside of the room. sariling kwarto. So, na-train na ako ni Sky to anticipate Pero this. nasa level 3 pa lang. Oo, Sa kabilang kwarto. nasa level 3 pa lang siya. Pag nasa level 4 ka na, or nasa level 5 ka na! So, may training na ginagawa ang buhay May without you training. knowing it. So, eto, ready na ako kay Brooklyn. Oo Alam nga, ko na. no? Pero yung level 4 ni Sky, which is Hindi pa. moving out of the house, halimbawa, if she goes to college elsewhere, Yes. yun ang kailangan kong paghandaan. Kaya mo. So, magpa-prepare ka na ba this time? Magpa-prepare na ako. Kakayanin mo yan. Hindi ko pa alam. No, I think okay Kaya. lang. Mahirap lang siguro sa umpisa kasi syempre yung nakasanayan mo na eto sa bahay, ito yung routine niyo, ito yung ginagawa ninyo araw-araw. Pag umalis sila, pag bumukod sila, biglang ikaw na lang. Oo, correct. Diba? Wala na lahat yung dating maingay. Wala nang commotion. Magulo. Oo, Wala. may kaaway ka dito, may kadiskusyon ka doon. Biglang wala. Diba? Pero okay lang din kasi at least meron ka na ulit personal space. Peace. Yun na. Privacy. Privacy. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.